Kanina po, na-discuss natin itong kapalpakan at pagsisinungaling nitong si Matibag ayon kay Cayetano, kay Aimee at even kay John Vic. At ito'y pinatunayan din ni Claire Castro. Kaya nga naman, syempre, bigyan din natin ng pagkakataon. Ano ba talaga ang masasabi nitong si Director Matibag ng NBI? Pag-usapan po natin at sasagutin po natin lahat ng kanyang sinasabi. Ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Ayan, so anong pinag-uusapan natin dito? May nahuli po kasi, okay? Yung nahuli, yun po ang konteksto niyan, yan po ang pinag-uusapan. Hindi daw NBI, volunteer lang. Dun po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. Sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Yan, okay. So, para ang sinasabi niya, yung nahuli ay di umano ay hindi NBI agent. Siya po ay volunteer lang, driver. Okay? Pero ating napag-alaman, kung hindi ako nagkakamali, sa interview mismo, nasabi ninyo na sa isang interview, nasabi nitong si Matibag, or di ko maalala kung siya mismo nagsabi, eto daw driver na to ay matagal na po sa NBI. Mayroon ng more or less 5 years. Pero hindi siya NBI agent, NBI driver. Ngayon, driver lang siya, ba't nandun siya? Bakit nasa gitna ka ng putukan? Di ba dapat nandun ka sa garahe? Anong minamaneho mo dyan? Nag-go-kart ka sa taas? Nag-electric bike ka dyan? Anong purpose ng driver nyo doon? Volunteer, o sige, volunteer. Walang problema, driver. Pero yung ganyang kasensitibo, dapat nandun yan. Tapos may hawak pang baril. Anong sagot nitong si Matibag? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak. Yan. So yung baril lang daw pinahawak habang naglalakad. Tamad yung may-ari ng baril. Pinahawak lang ng baril. Pero dun barilan, wala naman daw siyang access dun sa baril. Basta hawak lang niya pero wala siyang access dun sa baril. Paano kaya nangyari yun? Teka, ito this is unwritten rule. No? Pero alam to sa mga pumuputok. Ibig sabihin nyo nagfa-firing. Isa po sa tinuturo yan. Ang baril, hindi mo papahawakan sa iba. Una, mahigpit yan. May 3 lisensya yan eh. Una, kailangan magkaroon ka ng lisensya para ka payagang magkaroon ng baril. Ba't mo pahahawakan? Sabi nyo, walang baril yun. Sabi nga nung asawa niya, walang baril yun. Bakit mo pahahawakan ng baril yung walang lisensya ng baril? Tama po ba o tamang-tama? 3 po yung lisensya niyan eh. Pangalawa, yung lisensya na pwede mong dalhin yung baril sa labas. Ibig sabihin, kahit may baril ka at kahit may lisensya ka, hindi mo pwedeng dalhin sa labas kung wala kang lisensya, permit to carry. Walang lisensya yun eh. Bakit nagdala siya sa labas? Hindi po pwedeng pahahawakan lang. Hindi mo pwedeng pahawakan yung walang lisensya. Pangatlo, kahit na meron kang permit to carry, meron kang license to operate firearms, yun yung dalawa eh, yung pwede ka magkabaril. Yung pangatlo, kailangan yung specific na baril, irirehistro mo sa'yo. Ikaw lang ang may dala nun. Ba't pinadala mo dun? Ba't pinadala dun ng NBI agent mo? Wala nga lisensya. Ang daming sabit, di ba? Sasabihin, trabaho lang. Hindi naman niya kailangan ng lisensya kasi nagtatrabaho. Hindi, all the more. Ang trabaho niya, driver. Bakit baril ang hawak niya? Ang hawak niya dapat manubela, cambio. Dapat naglilinis siya ng kotse sa labas. Anong nangyayari sa NBI natin ngayon? Or, nagsisinungaling ka. Taga-NBI talaga yun. Kunwari lang driver, pero pinapasok nyo doon para hindi masabi na sinungaling kayo at sinungaling ang presidente, kunwari driver lang. Diba? Ano mas kapanipaniwala? Eto pa, merong unwritten rule. Ito'y tinuturo sa umahawak ng baril. Ako hindi naman tayo eksperto, pero naririnig ko yan. Ang baril, itrato mong parang asawa mo. Intindi, no? Ano? Puputukan. Hindi mo papahawakan sa iba. Personal yan. Asawa mo, papahawak mo sa iba? Di ba hindi? Yan yung sabi-sabi. Ikaw lang dapat hahawak niyan. Kasi kung sakali, halimbawa lang, wag na natin
nating sabihin sa NBI, halimbawa yung may-ari ng baril, pinahawakan sa'yo. At yung baril na yun, nakapatay. Lalabas ang fingerprint mo ron. Paano kung yung pinahawakan mo ng baril, nakalimutan mo hawak niya, pinatago mo sa driver, nakalimutan mong kunin sa driver, at may pinatay, sasabit pa yung owner kasi may serial number yun. Lalabas yun dun. Naintindihan? Kaya ganyan po kakomplikado yung baril. Hindi yan pinadadala sa driver. Ngayon lang ako nakakita ng NBI na ipapadala sa driver yun. Isipin mo, pupunta kayo sa Senate. Dapat nga ang baril nakatago di ba? Alam na niyo yung lahat yan. Sige, pagpalagay natin. NBI agent nga yung driver. So dapat pag hawak niyo yung baril nakatago, hindi pwedeng nakalabas yun. Tama po ba o tamang-tama? Oo, pulis, sige, labas niyo kung pulis, sundalo, natural. Pero driver hindi pwede. Kaya sabi ko maselan niya, hindi po pwedeng pinahawakan lang. Ano yun? Ang bihira, Hawak po niya. So, sir, sorry panghuli na. Pero ang bait niya rito view or yung mga reaction niya, laging pikon, no? Pero I like the Batibag now a lot better than before. Yung parang akala mo hype na hype parang nakasabu. Hindi ko sinasabing addict to Parang lang, parang nakasabu yung hype na hype, parang laging galit. Ito, parang sirap. Sino may Ganun. Mas okay ito, mas okay. So kasama po siya nung mga As NBI a agents na driver po. nag-assist sa GSIS? As a driver po ng grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member. Ayan, nawawala po tayo Hindi kaya itong driver nitong pinahawakan ng baril at nasangkot sa putukan. Pogi. Parang 'di ba? Hindi, seriously, parang yung driver ni Dilima, parang alam mo, mag-iingat kayo mga driver Pagka alam nyong inuutos sa inyo ay illegal na, huwag nyong gagawin. Paano kung nagkagustuhan yung congresswoman tsaka yung driver? Hindi ko na alam sa inyo, bahala kayo dyan. Frailties of a woman. Ganun na lang sasabihin nyo. Pero ingat lang po sa mga drivers kasi meron yung nauutusan sila talaga ng hindi nila alam. So, hindi natin alam kung ito'y talagang nautusan lang at yung driver walang alam magawa, kailangan manindigan na yung driver dyan. Pero kung talaga namang kunwari lang na driver yun, pero talaga namang agent nila, parang ginawa lang sacrificial lamb, kasalanan mo yun. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat Ay, to educate ang publiko. po. Pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Kaya merong force volunteers, no? Parang, naunawaan ko naman kasi kakulangan ng puwersa dahil nga naman medyo mahirap tayong bansa, no? Pero, hindi dapat volunteer yung ipapadala nyo ron. Kita nyo, nagkaloko-loko, di ba? Ang selan yan, Senado po yan, no? Ako nagtataka nga lang, sa dami-dami nilang agents, ba't yung driver ang pinadala, di ba? Unless nagsisinungaling na naman itong si Matibag. Pero, medyo kaduda-duda talaga. Pero, okay, for discussion purposes, pagpalagay nating driver naman talaga. Okay, example lang, still, it's under your watch. Still, under your leadership.